Guys, welcome po. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung anong yung mensahe sa'yo. So, be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give it a message. Ano yung mensahe sa'yo? So, dito na merong akong nakikitang Scorpio, Cancer, Pisces. Meron ding Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius. Start na tayo. Yung iba sa inyo, meron akong nakikita ditong tao na nakikita kang umaabante, okay? Siya yung klase ng tao na maayos naman siyang makitungo sa'yo sa harap pero sa loob may comparison dito sa taong ito. Medyo insecure to sa'yo, tahimik lang to. Yung bang pagka-inggit ng taong ito tahimik, hindi halata. Kumbaga, kita ka ng tao din ito na yung nga sinabi ko kanina, umaabante ka, kahit marami kang pinagdadaanan, nakakaraos ka, okay? So, dito, meron siyang hidden jealousy dito. Kumbaga, plastikan sa paligid, yung iba sa inyo. Hindi lahat ng nakangiti ay supportive. Kumbaga, hindi siya, yung bang tipo, hindi tunay, yung tipo na, hindi lahat ng nakangiti sa'yo, tunay na sumusuporta sa'yo, okay? So, nakikitaan ko dito, posible may usapan or comparison behind your back. Yung iba sa inyo, para bang pinag-uusapan ka, pinagchichismisan ka, pero pag kaharap mo naman sila, parang okay sila, okay sila sa harap, ganyan. Kumbaga kilala ka ng mga taong ito noon, matagal ka na nilang pinag-oobserbahan. So, hindi halos lahat na makaka-resonate dito. Yung iba sa inyo kasi, meron lang nakikita ditong taong pinag-uusapan, kinaiinggitan. Nakikita nila kasi yung pagbabago na nangyayari sa'yo ngayon. Kasi before kita nila na ikaw ay pwedeng hindi gaanong nakakaraos or kita ka ng mga taong ito na may pinagdadaanan. Pero ngayon, kita ka nila na unti-unting umaabante, okay? Kumbaga yung mga taong ito, para ba silang nagbabalik tanaw sa buhay mo noon? Dati ganito ka lang, dati ganyan ka lang. Pero ngayon, nag-iiba ka na, okay? Pwedeng yung iba sa inyo sinuwerte ka bigla or merong bigla ang nangyayari sa'yo na nagpapaangat ng buhay mo, okay? So, comment ka, pwedeng iba sa inyo, meron kang biglaang income or meron kang mga ginawa na kumikita, ganon. Ito yung malakas na inggit sa stability ha. Si King of Pentacles reverse. Para bang meron kasing naiinggit sa stability mo, sa pera mo, sa growth mo. Kahit hindi ka ba mayabang, may taong na nakakaramdam na nahihigitan mo sila. Kahit hindi ka nagyayabang or nagmamalaki, talagang meron at merong naiinggit sa'yo dito. Pero dito, bantay sarado ka. Hindi lang isa ha. Hindi sila relax. Para silang laging
monitor sa galaw mo. Dahil threatened sila sa aura mo, okay? Kumbaga, ikaw parang magaling kang tao. Pero dito, minsan gusto nilang mag-react or magsalita minsan, pero pinipigilan nila yung sarili dito. Pwede rin kasing may yung bang tipo na passive-aggressive energy dito. Mga patagong side comments, ganon. Lihim ba? Lihim na may komento sa'yo. So, comment ka kung pakaramdam mo meron ganon sa buhay mo. Ayan, hindi halos lahat makaresonate dito. Kasi naman, hindi naman halos lahat kinaiinggitan, So, dito, meron lang akong nakikita ditong coldness, mga bitter, ganun. Silent judgment sa'yo. Posible babae to, okay? Sa Queen of Swords reverse. Kasi ito yung energy niya Babae. Isang taong hirap tanggapin na hindi ka nila mabasa or makontrol. Okay? Para sa kanila kasi baka before, yung iba sa inyo, madali kang madala sa mga sinasabi nila. Pero ngayon pwedeng nagbago ka, nag-grow ka. So, lumalabas din dito, Nainggit to kasi pakaramdam nila malas sila habang ikaw, kahit dumaan ka sa hirap, umaangat ka pa rin. May comparison ng kapalaran dito. Hindi sila kontento sa Four of Cups. Hindi ba sila yung hindi sila kontento sa sarili nilang buhay. Kaya mas napapansin nila kung anong meron ka. Ganon. Meron silang emotional emptiness. Kaya maraming napupuna, maraming nakikita. Imbes na mag-focus sa kanilang buhay, nakapokus sa'yo. So, sa Five of Pentacles and the Magician dito, meron talagang insecurity dito, ha? Kumbaga, marunong ka kasing bumangon. Alam mo yon, kahit nahirapan ka sa mga pagsubok, pwedeng magaling ka sa strategy. Kahit mahirap yung kapalaran mo before nakaraos ka. Kaya dito, para bang may insecurity sila sa finances mo, sa attention na nakukuha mo, or maging sa self-worth mo. Pakaramdam nila kasi may kulang sa kanila kaya tumitingin sila sa buhay mo. Malakas yung presence dito, ha. Yung iba sa inyo malakas yung presence mo. Marunong ka kasing bumangon at gumawa ng paraan kaya lalo silang napapahangat, naiinggit. Ito rin kasi yung card na meron kang personal power. Okay? So, dito, kahit ba naiinggit sila dito sa Three of Swords reverse, may part din sa kanila na gusto nang bitawan yung sakit, yung comparison. Para bang pagod na rin sila na dalhin yung insecurity nila. Ganun. Wala din naman nangyayari Marami kang tinatagong emosyon, Hindi nila direktang pinapakita ikaw, marami ka ding tinagong emosyon dito. Pwedeng meron kang idea kung sino to, itong mga taong to. Hindi kasi sila direkta na nagpapakita ng tunay nilang nararamdaman. Yung iba kasi sa inyo, malakas yung yung intuition mo. Kaya nararamdaman mo may kakaiba. Ayan. Ramdam ko sino to. Ibang tipo na ramdam mo kapag pinag-uusapan ka. So, lumabas its strength upright dito. Ito din kasi yung dahilan kung bakit ka intimidating sa kanila. Kasi ikaw, tahimik ka pero matatag ka.
Hindi ka madaling masira mentally or emotionally. For example, kahit meron kang naririnig, wala kang pakialam, ganun. Yung iba kasi naapektuhan sa emotion hanggang sa maano na rin yung damdamin ano, ganyan. Hanggang sa may stress, maganyan. Ikaw kasi hindi ganun, para kang ikaw kahit meron kang marinig or meron kang malaman, isinasawalang bahala mo. Kaya mong i-handle yung sarili mo, ganun. Kumbaga, alam mo dito na kung papatulan mo, wala din mangyayari, ganun. So, dito, kumbaga, ikaw dito parang nananaya ka na lang dito na alam mo darating ang araw na lalabas din yung katotohanan ng kusa dito. Kasi, ito kasi yung full moon ano, meron yung revelation na energy. Posible ano, mabunyag yung tunay nilang nararamdaman at ugali. Halimbawa, pinag-uusapan ka, pagdating ng araw sila din na magkakasira. Alam mo yun? So, nakikitaan ko lang din dito sa Page of Pentacles, ano, nakikita ka nilang may future. Kahit dahan-dahan ka, stable naman yung direction mo. May potential kang mas lumago pa. Ito lang nakikita ko sa'yo. Habang sila ay nagkukwentuhan sa likod mo, no, ikaw ay tahimik na umaangat, tahimik kang lumalago. Ganon. So, lumalabas din dito, ikaw pa rin yung umaabante dito sa The Chariot. Kahit merong mga negativity, kahit merong naiinggit, lalo-lalo na sa paligid mo, tuloy-tuloy pa rin yung galaw mo, okay? Nag-moving forward ka pa rin. Control mo yung direction mo, control mo yung buhay mo, ganon. Kumbaga, no, hindi lang basta simpleng inggit ito, mas parang may taong napapatanong kung bakit ikaw ay nakakabangon, ganon, or bakit umaandar ka habang sila ay pakaramdam nila stuck sila sa sitwasyon. Pero lumalabas din dito na mas lamang kasi yung focus at inner strength mo kaysa negativity nila, okay? Ikaw kasi may direction ka. Hindi ka nakatuon sa mga chika-chika ng iba, okay? Mas nakatuon ka sa sarili mong paglago. Yun lang yung nakikita ko sa'yo. At yun yung good sign mo. Kasi alam mo kung paano i-handle yung situation mo. Hindi ka mahilig pumatol. Alam mo na yung gagawin mo. Kahit may mga sinasabi sa'yo, mas nagiging kang matatag. Okay? Mas nagiging kang firm sa mga desisyon mo. Okay? So, dito, ano, tingnan natin. So, kukuha tayo dito. Tatanong tayo ngayon. Sino yung nasa paligid mo yung tunay at sino yung hindi tunay sa'yo, okay? Kahit merong nagchichismis-chismis sa'yo, sino yung totoo pa rin sa'yo at sino yung hindi, okay? Ayan, kasi meron lang ako nakikitang isang taon na pinagmumulan ng negativity. So, kukuha lang ako ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, tingnan natin kung sino to. So, nanguna dito si Wheel of Fortune. Kumbaga, no, hindi naman lahat ng nasa paligid may pare-pareho ang intensyon. Merong halong tunay na tao at meron din namang taong nakikisabay lang depende sa sitwasyon, okay? So, dito, no, lumabas si Wheel of Fortune upright. Kumbaga, meron lang akong nakikitang pagbabago sa circle mo. Para bang nasa phase ka ng inilalayo ka na ng tadhana sa mga maling tao, sa mga negatibong tao, inilalapit ka sa mas align sa connection mo, okay? Yung totoo para sa'yo, yung hindi tunay, unti-unti itong
lumalabas yung tunay na kulay. Okay? So, nakikitaan ko lang dito, ito kasi yung energy ng taong sincere emotionally. Pwedeng may selos kasi to. Hindi talaga masaya siya para sa'yo. Mukhang mabait pero kulang yung tunay na pagmamalasakit. Para ba wala siyang malasakit sa'yo. Ganon. Akala mo mabait pero hindi pala. So, lumabas si Page of Swords Reverse. May tao sa paligid mo na mausisa o bantay sarado yung buhay mo dito ha. Tahimik lang to mag-observe. Posible mahilig makibalita o magdala ng usapan. Hindi siya diretso yung energy niya ha. Merong imbalance o hindi patas na tao sa paligid mo. Posible may nagsisinungaling, nagkukunwari, or pwedeng hindi nagiging transparent sa tunay nilang pakikitungo sa'yo. Ito rin kasi yung energy na plastic kapag kaharap. Okay? Ito yung tunay na tao sa paligid mo. Si Eight of Pentacles. Hindi maingay pero consistent. Yung taong nandyan, hindi dahil sa pakinabang kundi dahil sa genuine yung support niya, no? Mas pinapakita sa gawa kaysa salita. So, kaunti lang yung tunay na meron sa buhay mo. Okay? Kumbaga, konti lang yung genuine na energy na nakikita ko dito. Kumbaga, tahimik lang. Hindi siya nakikipagkompetensya sa'yo. Samantalang yung hindi tunay, lumalabas yung pagiging overly curious, emotionally distant siya, pabago-bago ang pakikitungo, depende sa sitwasyon mo. Okay? So, comment ka kung kilala mo to. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.